So ituloy po natin ang part 6 ng Why, Seeing God in Our Pain. Paminsan-minsan yung mga tao nagkakaroon sila ng katanungan, especially kapag nasa kalagitnaan sila ng kanilang mga pagdurusa. Bunga ng personal choice man or bunga ng choice ng iba, kapag nasa kasagsagan na sila ng pagdurusa, any kind of pain, ang tinatanong nila, nasan ang Diyos? Hindi ko makakalimutan yung, kasi mahilig ako magbasa, doon sa Time Magazine nung after nung September 11, and we know kung gaano ka-horrifying yung panahon na yon, yung araw na yon. May mga tao, especially yung merong mga kamag-anak na napahamak doon sa Twin Towers. Ang tanong nila, where is God in 9/11? Nasaan ang Diyos? Bakit tila ba nagtagumpay yung mga terrorists? Nagtagumpay yung mga masasamang tao? They managed to kill less than 4,000 people. At yung 4,000 people na yon, of course, they came from all walks of life. Iba't ibang relihiyon, iba't ibang mga kultura, different nationalities. Pero ang tanong, especially sa mga nasaktan, sa mga naiwan, dun sa very horrifying way of dying, no? Either nasunog sila ng buhay, no? Or tumalon at nalaglag, or nabagsakan ng mismong building. Ang tanong nila, where is God that day? At naalala ko rin na mahilig din ako manood ng Larry King. Maraming mga religious leaders by that time nandun sa panel. No, yung tinatanong niya, where is God? Noong September 11. Where is He? At maraming sumagot, syempre. At merong kapatid doon na ang sagot niya, of course, God was there. Hindi pwedeng malingid sa mata ng Panginoon yung nangyari na yon. Even doon sa mga moment na pinaplano pa lamang ng mga terrorist yung act na yon, God was there. Kasi there's no place in eternity na wala ang Diyos. Because siya ay omnipresent, hindi lamang yun, all-knowing. He knows everything. So God was there. From the conception sa puso't isip ng mga terrorists hanggang sa magawa nilang pabagsakin yung Twin Towers, kung saan 4,000 na tao ang namatay, more or less, God was there. Kung ang tanong natin, katulad ng tanong natin, where is God, especially sa kasagsagan ng ating pain and suffering, God is here. Hindi nawawala ang Panginoon. There's no way in eternity na at one point in eternity ang Panginoon wala. There's no way for that to happen. Ngayon, yung tanong natin na yan yung tanong ng tao. It's very easy to answer if you have that kind of faith. If you trust God enough, even though you have that kind of question, it's easy to accept. God wills for it to happen. Wala namang ibang masusunod kundi Diyos Maraming beses natin napag-aralan, even Satan himself, he cannot do anything without God's permission. Lalo na yung mga terrorist. Lalo na tayo, of course. Of course. So yan yung tanong ng marami sa kasagsagan ng kanyang pagdurusa or pain or suffering. Where is God? So sinagot na natin na maigsi, nariyan ang Diyos. Hindi siya kailanman nawawala. Hindi siya mawawala, nariyan lang siya. Ang challenge sa atin, alamin ang kalooban ng Diyos. Lord, bakit mo hinayaan? Bakit ninyo minarapat? Or ano pang klase ng archaic na pananalita ang gawitin natin sa Panginoon? Still the question is, bakit po nangyari, Lord? Bakit po nangyari? Sa nangyari kay Eva saka kay Adan, napaka-obvious naman kung bakit nangyari. Bakit sila pinalaya sa hardin? Bakit sila nagsimulang mamatay? Bakit kinakailangan may mamatay para may maisuot sila? Simple lang naman Nasagot na yung tanong nila bago pa nangyari. Because you sinned. Or because of sin, these things are happening. At yun yung mga pinag-aaralan natin. For what? For 5 weeks. Because of one wrong choice, here we are. Because of just one wrong choice, nung mag-asawa sa hardin, life is hard. Hindi lamang yun. Even the conscience of man seared
marumi, smeared. Kaya hindi na enough sa isang Kristiyanong ginagamit mo lang yung konsensya mo eh. Kasi even the conscience of man kasi, narumihan na rin ang tinatawag na kasalanan. Anong example natin dyan? According sa konsensya ng ibang kultura, pwedeng kumain ng balang. According sa konsensya ng iba, hindi pwede. So ano bang konsensya ang tama talaga? Nakita niyo yung dead end? Kung human conscience din lang ang pag-uusapan natin, limitado. Limited. That's why we go back to the Bible. What is the Bible saying about this thing? Halimbawa, righteousness. Halimbawa, good or evil. Maraming tao ngayon nagsasabi, relative ang evil. Depende sa kultura kung evil o hindi ang isang bagay. Halimbawa, sa kultura ng iba, pwedeng asawahin yung anak. For them, hindi evil yun. Yun ang kultura nila eh. Sa kultura naman ng iba, hindi pwede, anak mo yan eh, asawahin mo. Evil yan. Nakita nyo yung dead end? Kaya po, hindi po tayo nagsesettle dito. Babalik tayo sa Biblia. Paborito nga natin yung verse eh. Lean not on your own understanding. We have answers. Pwede natin i-rationalize yung mga question na yan. Pero go back to the source of truth, and that is the Bible. The truth according to God. Not according to culture, hindi sang-ayon sa tradisyon, hindi sang-ayon sa pangsarili mong talino, kundi sang-ayon eksakto sa Diyos. Yun ang kahalagahan na lahat na nakikita mo, bumalik ka sa Biblia. Lahat ng naririnig mo, bumalik ka sa Biblia. Yung mga kinagisnan mo, bumalik ka sa Biblia. Yung mga ginagawa ninyo, bumalik ka sa Biblia. Go back to the Bible always. So, sa tanong na yan, matagal nang sinagot ng Biblia. God is there. God was there, and God will be there. Ang tanong ngayon, why it happened? Una, nasagot mo na, you did something wrong, so nire-rip mo ngayon. Kung ano ang tinanim mo, yun ngayon ang aanihin mo, right? Kung hindi man, because of the choice of others, then ask the Lord, Lord, what is your will about this thing? Bakit ninyo hinayaang mangyari? Minarapat na mangyari ang bagay na ito. Because me, Lord, bilang tao, with a very, very small brain, na nabuhay lamang for 30 years, 40 years, compared sa'yo na eternal, hindi ko po maintindihan where is the glory sa nangyayaring ito. But let me tell you something, there is a glory there. Walang gagawin ng Diyos na at the end hindi siya mag-glorify. Regardless kung nasaktan ka o hindi, kung minarapat niya, because at the end of it, God will be glorified. He will be. Ngayon, hindi kinakailangan ng Panginoon na ipattern ng kanyang will sa takbo ng feeling mo. Ay, hindi ko gagawin to kasi masasaktan eh. Hindi ko ilalatag ang history kasi at one point in human history kasi nakita ko malulungkot siya eh. It doesn't work like that, of course. We know that. We know that. Gayunpaman, kung sakaling yan pa rin ang question natin sa ating mga kaisipan, where is God? Always remember, He never leaves us nor forsake us. Definitely He's doing something. And along the way, nasasaktan tayo sa mga ginagawa niya. Walang kinaibahan yan eh. Kinakailangan na expansion eh. Ay yung bahay mo, matatapyasan. Kasi magkakaroon ng road widening eh. For the greater good of all. Yung ngayong bahay mo, matatapyasan kasi kinakailangan magkaroon ng widening ng road. Masakit ba yon? Babayaran ka naman eh. Kaso matatanggal yung part ng kung saan yung part ng aking kabataan, nandun yung mga memories. Ngayon, ikaw magpe-petition ka, Mayor, pwede po ba, wag nyo nang imbahay namin, i-spare ninyo? Kasi po, yung memories kasi nandun, masasaktan po kasi ako. Of course not. Ang pinag-uusapan natin dito, for the greater good of all. Not just for you, but for the greater good of all, especially sa lahat ng ginagawa ng Diyos. Not just for us, for the greater good of all. Kadalasan kasi tayong mga tao ang gusto natin, tayo yung nasa pinakamalaking picture eh. Na kailangan lahat ng nangyayari, hindi ako masasaktan. Lahat ng nangyayari, walang masasagasaan sa mga plano ko. It never works like that. No, it's not. Hindi po. Especially kung mayroong malaki, malawak na plano ang Panginoon. At nakikita natin yun na madalas sa Israel noong araw. At nangyayari din man sa atin sa ngayon. Gayunpaman, if we did something wrong, kung ano raw ang tinanim, yun ang aanihin, katulad ni Eva at ni Adan, even now, yun pa rin po ang lapat na batas. Ano man ang tinatanim mo ngayon, aanihin mo yan.
At napag-aralan natin last time, yung bunga po, kung hindi mo ngayon antimano makikita, it will definitely come later. Kaya nga po last time sa pag-aaral natin, kung akala natin nakalusot na tayo, no, we're not. Maaring inihahanda pa lang ng Panginoon yung panghambalos niya sa'yo in the future. Akala mo ngayon nakakaligtas kasi ginagawa mong katampalasanan. Akala mo na, everything will be kept secret. Alam natin, ang sinabi sa Biblia, merong tenga ang hangin, may mata ang mga pader. Hindi lamang yun, God is here. The angels, nariyan sila watching over us. Watching over us. Then you're suffering and you're questioning the Lord. That's a very, very big joke. Very, very big joke. No? Very, very big joke. Dapat ang nagtatanong ang Lord bakit ka ganyan? I died for you. You know what I did? Namatay ako, 3 days ako sa lupa for you. Then you're like that? Then you question me? Bakit ang buhay mo ganyan? Big joke. Maring hindi pa ganun katotoo sa kanya ang Panginoon. O akala niya, laro-laro lamang ang buhay Kristiyano. No, it's not. Because of sin, people suffer. And when he's suffering, he asks God, where are you? No? Unfair ba ang Diyos? No. We are unfair. We are. Kung ito todo ng Panginoon yung pagiging fair niya, marami sa atin, wala na. Patay na. Katulad ni Ananias sa kanya sa Sapphira, hindi ka magandang example. Hindi kayo magandang example simbahan. Maraming natitisod. Narinig niyo yung sinabi ko, yung mga nagiging dahilan ng katitisoran ng mga anak ko, mabuti pa, sabitan ng gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat. And yet, now I'm talking to you. Hindi ko ginawa sa iyo yun. Not like Ananias and Sapphira. And you dare question me? Nakita natin yung pagiging ingrato ng tao, Ang tawag doon, ingrato. Stiff-necked, hindi marunong lumingon sa pinanggalingan. Hard-headed, callous heart. Sufferers ask more questions about the nature and character of God than any other persons at any other time. Laging Diyos na lang ang bagsak ng sisi. Ultimately, Diyos ang kukwestiyonin. Nakakalungkot, Nakakalungkot. Why, Lord? Why? Bunga ng kasalanan na sinimulan ni Eva at ni Adan. That's why we are like that. Walang itsapwera sa atin. Gagawa-gawa ka ng kalokohan, nung nandyan na yung palo ng Diyos, you will question the Lord and His ways, yung kanyang mga kapamaraanan. Kasi remember, yung naging napag-aralan natin about Achan, di ba? Saka sino pa si Achan, saka si Lot. Hindi, silang dalawa ang nag-decide. It is them who committed the crime. And yet, mga pamilya nilang apektado. And ultimately, yung community na apektuhan. Ano sinabi doon? When there is a sin in the camp, the whole camp suffers. Gusto kong ma-embed sa isip nyo ngayon, sa puso ninyo, when there is a sin in the camp, the whole camp suffers. Sakit ng kalingkingan, daman ng buong katawan. Hindi lamang yun. To be honest with you, there's no such thing as secret. Because nakikita ng Panginoon ng lahat. And He can reveal things in a very, very wonderful way. You cannot imagine. Alam ba yung kwento nung panahon ni Ezekiel? Walang kamalay-malay si Ezekiel, yung mga priest sa loob ng templo, sumasamba na sa araw. Sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ano yung mga priests? Mga saserdote ng Diyos sa loob ng templo. Ano ginawa ng Panginoon kay Ezekiel? Through the Spirit, hinili yung Spirito niya, ipinasok sa pader ng templo, tignan mo yung ginagawa ng mga magagaling na mga priest na yan. Sumasamba sa ibang Diyos, gumagawa ng mga katampalasanan. Kayang gawin ng Lord yun, that is my personal belief. Nananahimik ka lang dyan, paano manalaman? Merong Diyos Kung nagawa ng Panginoon kay Ezekiel yun, kunin minsan yung kaluluwa niya, ipasilip, ipasok sa pader, at ipakita. Yan, yung mga ginagawa ng mga taong yan, Tugdom mo. Hindi kaya niya kayang gawin ngayon? God can.
until now. Hindi lamang yon, God gave us the gift of the discernment. Yung pong discernment, hindi mo nakikita and yet you know. Hindi mo naririnig and yet you know. Nalalaman mo siya through the Holy Spirit. You know why? Kasi isang espiritu ang kumikilos sa atin eh. Isang espiritu eh. And hindi lamang yun, we are one body. Si Jesus ang head, we are the body. So yung ginagawa ng daliring isa, nalalaman ng isang daliri. Isang katawan kasi eh. Isang katawan. No? Then again, ang question, so where is God in all of this? Any attempt to understand God must include a theology of suffering. Understanding God in the midst of suffering, not apart from it. Ngayon, wag nating iisipin na kapag tayo nakakaranas ng suffering, ang Diyos naman nagre-rejoice. Nasasaktan ng Diyos each time pinaparusahan niya tayo, mga kapatid. Kasi parent natin siya eh. Kung paano tayo kay may mga anak, kapag pinagalitan natin, pinalo natin yung bata, afterwards, we will feel, nasaktan tayo. Ganon din ang Diyos specially. Sinabi niyo sa Hebreo 12. Paano yun, brother? Pinaparusahan niya yung iniibig niya. Pinapalaw niya natin yung anak. Yun. Kinachastise niya yung mga iniibig niya at yung inaari niyang anak. And we know kung paano kasakit din yun sa ating Panginoon. Ang Israel ganun din nung araw. Kaya ang Panginoon ay di nagkasalang Israel. Di ba paparusahan ng Panginoon? Ang gagawin niya, palalakasin niya yung mga pagan nations, yun ang gagamitin niya ngayong latigo para sa mga Israelites. Ngayon, Israel ngayon, sakit na sakit sa palo ng Panginoon. Hingi siya ng di ba? Lord, tulungan mo po kami, sakit-sakit na ng palong ito, ng nangyayaring ito, or what? Ano gagawin ng Lord? Kikilos siya para maibsan yung pain. And ultimately, matigil yung pain na naranasan nila because of their own fault. Ganun ang Lord kasi, mabait siya eh. He's a good father. Mabuti ang ating Lord. Kung magparusa ng araw ang Diyos, hindi katumbas ng pagsuway. Imagine niyo mga kapatid, kung talagang eksakto, sang-ayon sa ginawa nating kasalanan, yun ang ibibigay na parusa ng Panginoon, wala na sa ating nakatayo ngayon. It's either bedridden ka na. Bedridden or nawawala ka na sa katinuan, o yung katawan mo nabubulok na, or worse, you're dead. You're already dead. Pero gayon pa man, maraming salamat na lamang, sabi nga ni David, ang Diyos kung magparusa, hindi katumbas ng pagsuway. Kung tutusin yun ang unfair. Dapat nga kung anong tinanim mo, yun ang aanihin mo eh. Pero because of God's love, kung magparusa siya, hindi katumbas ng pagsuway. He's still giving us the chance to reconsider, magsisi, magbago. Nandun ang ating Panginoon. According sa aklat ng Hebrews, ang Panginoon, siya yung, kung pag-uusapan natin, simpatya, He can give that 100%. Because we know the story, nagkatawang-tao ang Lord eh. Ano sinabi niya? Nagkatawang tao siya, not only for us, for Him to die for our sin, hindi lamang yun, upang iligtas tayo sa sumpa ng law, ng batas. Kasi alam ng Panginoon, mula lahat ng flesh is now bound under the law. And we know, walang makakasunod sa law. Pag hindi ka nakasunod sa law, which is you're bound to it, you sin. Ang hirap, The Lord knows. Ang pinaka-kamandag ng kasalanan, yung batas. Nang ibigay ng Panginoon yun, God knows walang makakasunod because of our sinful nature. At pinatunayan niya sa aklat ng James, masunod mo man yung siyam, pero yung isa hindi mo na nasunod lahat. Ganun ka-harsh ang batas. Ngayon pa man, the law may be harsh, but it is the law. So, pinanganak ang Panginoon, in the flesh to be under the law. Upang tayo na under the law, mailigtas niya. No cheating. Kaya nga El Gibor, ang tawag sa kanya sa Old Testament, our hero, our great hero. Tagapagligtas sa mga sandaling hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Ano kaibahan ng ginawa ni Adam at ni Eve sa ginagawa naman ng Panginoon? Adam and Eve's choice has given us a world where suffering is the norm, not the exception. Kaya nga, lagi natin naririnig, kung may problema ka, isa lang ibig sabihin nun, tao ka kasi. Kung gusto mo ng buhay na walang problema, dapat hindi ka muna maging tao. Pangalawa, pumunta ka sa langit.
No? Gawin mo na lahat para mapunta ka na sa langit doon, walang problema. But while we're here on this planet, there will be problems. There will be sufferings. Again, because of our personal choice or because of the choice of others. Bago kayo tuloy, meron ba kayong gustong sabihin or any question or comment? Kasi parang naging semi-lecture ang ginawa ko. I mean, dire-diretso kasi eh. Meron ba kayong gustong idagdag? I-embed po natin sa ating puso't isipan ng mga kapatid kung anong tinanim, yun ang aanihin. Na wala talagang nalilihim. We cannot mock God. And definitely there will be punishment coming. Nakakala natin, nakakalusot tayo ngayon. No, you're not. That is coming and maybe starting now in many forms from our Lord. Kung si Adan at si Eva, because of their wrong choice, pumasok ang suffering, we have now the chance, at least man lang ma-alleviate yung suffering na yan. Ma-alleviate. Hindi ko sinasabing totally po, magagawa natin ang suffering mawala while we are here on this planet. Because it will never happen. Kaya nga merong langit na naghihintay sa atin eh. Kaya nga eternal abode ng isang Kristiyano, hindi lupa, langit. Because in this physical universe, there will be suffering because of the curse. Hindi lamang ang tao. Alam natin, even the universe itself, the physical universe, isinumpa ng ating Panginoon. Nagkagulo-gulo, even the universe because of us. Because of the sin of mankind. So, ang dulot ni Adan sa ni Eva, suffering. Far from being indifferent to our pain, our Creator cares for us in the midst of our suffering. To the point, He even chose to suffer Himself. Isa lang naman yung talagang nag-suffer kasi sobrang bait niya, sobrang holy and righteous niya, and that is the Lord. That is the Lord. But us, we really cannot say almost. Pero bilang Kristiyano, I know, nagsasuffer tayo for being a Christian. Hopefully. Kasi kung hindi tayo nagsasuffer being a Christian, baka closet tayo, nakatago ang pagka-Kristiyano. We're not really declaring it to people around us, especially to our loved ones. Kasi magsisimula ang suffering and persecution sa loved ones. Look at the Lord Jesus Christ. Sariling pamilya niya, hindi siya kinikilala. Yung mga kapatid niya, hindi siya kinikilala. Yung sariling bayan niya, propeta, hindi tinatanggap sa sariling bayan. Hindi siya tanggap sa kanya. Pinapersecute siya because of being godly sa kanyang sariling tahanan, sa sariling barangay, sa sariling bayan, and so on and so forth. Ang unang bunga po ng pagiging tunay ng Kristiyano, persecution from our loved ones. Kung hindi po natin nararanasan yan, then we are not really declaring our faith. Tayo yung tipo pag uwi sa Pilipinas, balik sa dati. Yung bibig, napakarurumi na naman. Yung isip, napakarumi na naman. Yung mga iniinom, kung ano-ano na naman. Yung mga ini-intake sa katawan, usok man or pagkain, kung ano-ano na naman. Yung mga gawi, balik na naman sa dati. Ano tawag doon? Hunyango? No? Mga chameleon Christians, ano? Kung saan nakadikit, ganun din siya. Malayong-malayo sa example ni Jesus Christ, maging ni Paul. Kung sino sa Jesus, kahit idikit mo siya sa prostitute, hindi siya mahawahan ng prostitute. Yung prostitute ang mahawa sa kanya sa righteousness. Kapag dumikit si Jesus Christ sa tax collector, hindi siya nagiging magnanakaw. Yung magnanakaw nagiging maayos. Hindi na nagiging magnanakaw. Merong changed life. Kaya kahit questionin siya, o ba't sumasama ka na naman dyan, no? Sa simula lang yung question. Kapag pinadon nila, oo nga, ano? Kahit mga halangang kaluluwa ng sinamahan niya, hindi na halangang kaluluwa ngayon. Nahawa sa kanya. Kasi sadly kasi, kadalasan ng Kristiyano, hindi ganyan eh. Pag inihalo mo ng kahit sandali lang sa mga unbelievers, hindi mo na alam kung Kristiyano eh, hindi. Yung mga biruan, napaka-harsh, no? Yung mga biruan, punong-puno ng kaberdehan, yung mga pag-uusap, punong-puno ng kayabangan. Sa isang banda, maraming salamat sa Facebook.
nakikita natin yung tunay na kulay ng mga Kristiyano. Chameleon Christians. Yung mga tinatawag ng mga unyango, kung saan madikit, ganun din siya. Dapat sila ang maging unyango kapag kasama tayo. Kapag dumikit sa atin, nadikit sa atin ang mga believers, they will see God's glory. They will see the light. Matitikman niya yung alat because we are the salt and the light of the earth. Hindi kabaliktaran. Hindi kabaliktaran. And because He knows what it is like to suffer, we can trust Him in the middle of our suffering. No wonder, ang sabi nga ng Panginoon through Paul, na sabi sa Biblia, wala naman talagang temptation na binigay sa atin ng Diyos, hindi natin kaya. Siya pa nga magbibigay ng way out kung sakaling hindi natin kaya, yung supposedly kaya natin. And you know what? Because of the Lord, kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang ating Panginoon. Look at Peter, magandang example. Si Peter, 3 beses niyang dininay, di ba, ang Panginoon? Sa tingin ba natin, tayo 3 beses lang natin o hindi ba natin dinidinay ang Lord sa buhay natin? Kasi minsan pag pinag-aralan natin si Peter, Peter na yan, ha? 3 beses ba naman dinay niya ang Panginoon? What about us? I believe not just 3 times. Baka nga tuwing tumitila ako ng manok sa umaga because you already denied the Lord. Si Peter 3 beses lang, mga kapatid. Pero after nung bumangon ulit. Pero siyempre may mga chinichip pang ugali ang Panginoon sa kanya. Si Peter kasi naging unyango rin sa mga unang part ng buhay niya, di ba? To the point, na-rebuke siya ni Paul. Oy Peter, talagang harapan. And I really like that. I do believe in confrontations. Not kibit-balikat system or what. Oy Peter, sabi niya, bakit ka ganyan? Ano ka unyango? Nung wala kami, sumasama ka sa mga sa mga uncircumcised. Wala kang problemang sumama sa kanila. Ginagawa nila. Tapos nung may mga dumating na mga Kristiyano, bigla kang humiwalay. Bigla kang nagbago. Ipokrito ka, Peter. Hypocrisy. Yung po kasing pagiging di totoo, hypocrisy. And we know kung sino yung number 1 na hypocrite na ayaw-ayaw ng Lord sa Biblia, mga Pharisee. Mga holier than thou, pero look at them. Ganun din, ginawa ni Paul kay Peter. I rebuke him to the face. Yun ang sinabi niya. Siguro kung buhay si Paul ngayon, ang dami na niyang ganyan sa atin, Siyempre, kasama na ako doon. Walang itcha-prayer, siyempre. Halika dito, Kalokay. Ipokrito ka! Pero mabutin lang, hindi tayo ganun magsalita, Kasi lagi natin sinasabi with love, di ba? Sa tingin ba ninyo yung ginawa ni Paul kay Peter, yung kanyang tahasang rebuke, may love? Of course. Pero yung way niya, kasi sinasabi natin with love at dapat yung kapamaraanan mo medyo ka naman ng konti. Pero tingnan natin ngayon yung example na iniwan ni Paul kay Peter. Sabi, Peter, bakit ka naman ganyan? Bakit naman ganyan, Brad? Basahin ninyo yung passage. I rebuke him to the face. No? You know why? Alam natin kung anong kalagayan ni Peter. Hindi pwede. Kumbaga, hindi pwede, Peter, yung ganyang style. Hindi pwede. Na kapag nasa church ka, napakabanal mo. Paglabas mo ng simbahan, totally kabaliktaran ka. Ipokrito ka, kapatid. Hindi po sa lahat ng we can be angry and not sin, right? So kung nire-review mo yung kapatid, and you're angry, but you're not sinning. Because you're angry, because you love the brother. So hindi na dapat kino-question yun. Kasi nga, for the sake na wag masaktan, i-rebuke mo nga. Meron bang i-rebuke na hindi masasaktan? Kasi ang point paano mo pala ang mga believers sa paano ng Panginoon. Kung gayon na ayon kasi. Ayan. O, di ba? Huling-huli si Peter. And I believe even us, may mata ang pader, meron tenga ang hangin. Hindi lamang yon. The Holy Spirit is here. Hindi lamang yon. The angels are watching over us. Hindi natin, kahit magpakaunyango tayo, magpaka-hypocrite, there will always be a day, you will be revealed. And when that day comes, accept whatever it is na iyong naibibigay sa'yo. Anything else bago ko ituloy? So, let's talk about the Lord. Kasi, given na yon, that's the reason we are suffering, because of sin. Because of our personal choice or because of the choice of others.
So, given na bilang tao, we will suffer. We will experience pain. We will. Pero ang kagandahan nga, merong Jesus Christ. Either yung suffering mo ngayon, yung pain, kagagawan mo mismo bilang consequence ng ginawa nating mali, or bilang consequence ng ginawang mali ng iba, buti na lamang may Jesus Christ. No, na lagi nating kasama. Buti na lamang. Hindi lamang yun, dinaanan niya lahat for us. So we really cannot say sa Lord na, Lord, hindi mo kasi pinagdaanan to, Panginoon, kaya hindi mo naiintindihan. Hindi natin masasabi sa Lord yun. We cannot. Bago tayo siya muna. Amen. Bago tayo siya muna, at the same time, ang Panginoon nga namatay tapos bumalik mula sa hukay after 3 days. Meron ba tayong pwedeng sabihin sa Panginoon na hindi niya dinaanan for us? Of course, wala. No? So, merong promise, no? The promise of God's own suffering. When we suffer, sabi nga natin kanina, nasasaktan din ng Diyos. Kapag pinapalo tayo ng Panginoon, nasasaktan din siya kasi magulang natin siya. God loves us so much. God loves us so much. Alam niyo kung bakit ayaw ipagawa ng Panginoon yung bagay na sinasabi niya, thou shall not? Kasi God knows, una, mahihirapan tayo Hindi lamang yun, He must punish us. Parang kasalanan, there's only one attitude God has towards sin, and that is to punish sin. Hindi niya pwedeng palampasin yung kasalanan kasi God siya, holy siya. Kaya sabi niya, huwag mong gagawin to kasi pag ginawa mo yan, una, mahirapan ka. Hindi lamang yun, I will punish you. No? Ginagawa niya yung bagay na, bilang magulang, even us, gustong-gusto ba natin yung mga bata, sinasaktan natin, pinaparusahan. Ayaw natin, di ba? Kaya panay sabi natin, huwag mo nang gagawin yun kasi papaluin kita. Kaya mo sinasabo yun kasi alam mo masasaktan ka rin Ayaw mong paluin yung bata. Kasi sinasabihan mo siya, huwag mong gagawin para hindi kita paluin. I believe sa mga magulang, yun ang nararamdaman natin. It's painful. Ako ang tagal ko nang itinigil yung pamamalo. Siguro yung panganay ko, hanggang doon yung pangalawa, maliliit pa sila. No? Kaso tuwing babalik ako dito at naalala ko na napalo ko. Sabi ko, ano ba naman ito? Nagbakasyon na nga lang, napalo ko pa yung bata. Mula noon, kasi nasasaktan din ako Naaalala ko siya Mula noon, nangako ako, hindi na ako gagamit ng kamay. Even though walang masama doon. Yung pong, yung rod, yung pamamalo po, biblical yon. But my personal choice is not to do that. Pero, kailangan palitan ko siya ng iba. Mga paalala, mga advices. Kung ayaw mo nang gamitin ng kamay, then do. No? Use your brain, use your heart, use your advices. Linawin mo sa kanila yung mga bagay para hindi na mauwi sa mga physical na pananakit. Yung salita nga lang, yung verbal na sinabihan mo sila, nakakalungkot na yun afterwards Let's say, hindi ka na mamalo. Sige, diyan ka sa kwarto. Ayoko na makita. Diba, maya-maya, iyan ka na. Ano ba yan? Nakakalungkot naman. Nag-away na naman kami ng anak ko or what. Di ba nakakalungkot yun? Nakakalungkot yun Kaya maganda ma-minimize siya. Or kung pwede nga lang, totally, even though mukhang imposible, kung pwede nga lang, totally ma-wipe out na yung eksena ng ganun Kasi it happens. It happens. Masakit. Masakit. When we suffer, in a way, God suffers with us. Because God loves us so much. Kaya maraming mga do's and don'ts sa Biblia, no? Because God loves us so much. Nasa ganun, hindi niya kinakailangan mamalo. Hindi niya kinakailangan magparusa. Mas masakit pinalo yung salita kaysa aktual na palo. Oo nga yun. Palo, pag pinalo mo, pag nawala yung sakit, makakalimutan mo na. Oo nga, no? Yung salita, lagi mo naalala. Yung salita, lagi naalala. Oo nga naman. Especially kung yung salita sarcastic. Buti pa, hindi na kita naging anak. Of course, minsan yung pabiro lang. Pero pag minsan na-carry ka ng heat of the moment, no? Maya may isip mo, ba't ko ba nasabi yan? Pambihira naman. Diba? Masakit, mahirap. Iisip-isipin mo siya Kaya ako, ang isa po sa sa goal ko pag nagbabakasyon, ayokong nag-aaway kami ng mga bata. Ayokong mauuwi sa paluan. Kaya ako sisumbong na lang ako kay Joy Ayoko kasi pagbalik ko dito, naalala ko sila, nalulungkot ako. Gusto ko, even though wala namang perfect, ang Lord lang ang perfect, ang gusto ko talaga yung perfect vacation. Kahit yung tampuhan namin ni Mrs., ayaw ko ng ganun Kung sabi ko, 1 buwan na nga lang, 11 months kami magkahiwalay, 1 buwan magkasama, tapos magkatampuhan pa kami. Magbigayan na lang. No? Tapos kapag nasa sweet moment kayo, saka mo sabihin sa kanya. No?
Tatawanan kayo, di ba? Nasaktan nga ito sinabi mo na nakaraan. Yung masabi mo pa rin, pero nasa light moment kayo. Nasa light moment. Di ba? Makukuha niya nang hindi siya ma-offend. Goal ko rin yung pag umuwi ako. Gusto ko pagbalik ko dito, wala akong maaalalang tampuhan, wala akong maaalalang palo or napagalitan yung mga bata. And I believe, wala namang masama sa ganong klase ng goal. No? Even though near to impossible. But why not? No? With God, all things are possible naman. Naisasama naman sa prayer yan. So, in the pages of the Bible, the stories of human suffering rival our own personal headlines. Suffering on a scale that is difficult to understand. Basahin nyo ngayon. Nakita nyo ba yung nangyari sa Sa Iran, sa Tehran? Merong building na susunog, dumating yung mga bumbero, pinapatay yung apoy. Nag-collapse yung building. More or less 40 na firemen ang namatay because of that. Very shocking. Hindi lamang yun. Naka-video talaga because of the technology nowadays. Iba't ibang angle pa. Anong angle ang gusto mo? Kasi lahat nakaganon eh. Shocking. Magbasa kayo every day. Yet, in the midst of this sobering tales of pain and heartache, there is a promise. A promise that God will respond to suffering. Again, katulad na Israel, pinaparusahan niya Israel, pero hindi matatapos ganun ang kwento. Na pinarusahan ng Panginoon Israel at umalis na siya, hinayaan niya na yung mga taong yan, mga ingrato na yan or what. Hindi. Andun pa rin siya, watching over those people na kanyang pinaparusahan, at nandiyan yung love to restore again yung victory, no? Nung bayan na yon. Just like us. Sa tuwing pinaparusahan tayo ng Panginoon, habang tayo nasa kasagsagan ng pain and suffering because of our own sin, dahil nga andyan na ngayon yung parusa ng Panginoon, God is here, God is there, waiting for that moment na muli maibalik yung init ng pagsasamahan. At makita kanya muli malakas. Even though sila paparusa, pero nandiyan pa rin yung pangako sa Hebrews 13:5. Amen. Ano ba yung Hebrews 13:5, brother? Hindi ko iiwan ko kami. Ayan, I will never leave you nor forsake you. Kahit pinapalo kita, kahit matigas ang ulo mo, ang kulit-kulit mo, I will never leave you, I will never forsake you. Yun ang kagandahan ng attitude ng ating Lord. The cost to turn that suffering into something good and beautiful could never be paid by any of us. Diyan kasi mahusay yung Panginoon eh. In turning something regular into special, in turning water to wine, at pagpapakita ng something good in spite of those suffering. Ganun siya kahusay. Diyan expert ang Panginoon. We disqualified ourselves with our choice to turn away from God. Pero kung tutusin ng Panginoon, kung anak kanya kasi, hindi kanya i-disqualify. Kasi nga again, 13:5. Tigas ang ulo mo, I will never leave you nor forsake you. Hindi ka tumutupad sa usapan natin, I will never leave nor forsake you. Pinaparusahan kita ngayon because of your sin, I will never leave you nor forsake you. Pero kung maiba lang ang Panginoon, wala na tayo. We are already disqualified. Ngayon, yung parating na Savior, ang sabi kasi ng Panginoon sa unang aklat ng sa mga naunang mga aklat sa Luke, which is my favorite, nung mag-scripture reading ang Panginoon. Sa tuwing iniisip ko yan, kasi ini-imagine ko yung eksena temple, hindi ganyan kaganda, kasi lupa lang yun puro bato. No? Sabi nga doon sa kanta ni Sandy Patti, it was a morning like this. Walang kinaibahan sa umagang meron tayo ngayon. Maaring iba na lamang yung mga structure, makakaamoy ka na ngayon ng mga usok ng mga sasakyan, pero it's the same planet, it's the same soil, no? It's the same universe. Yun nga lang, different time. No? Different time. Nagbasa ang Panginoon. Diba ang sabi niya, the Spirit of the Lord is upon me to heal the brokenhearted, to set the captives free, para magbigay ng sight to the blind, physical man or spiritual. Napakaganda ng binasa ng Panginoon na yun. Napakaiksing scripture reading, pero full of power and truth. To the point yung mga tao nag-react. What? Because they saw, nakita na yung kaganapan ng scripture reading dun sa mismong nagbasa. That's why po sinasabihan ko yung mga presiders na kung pipili kayo na magbabasa ng scripture, that person must be worthy. Because the Lord Jesus Christ Himself was a scripture reader. Hindi po mababang uri ng ministry ang pagbabasa ng scripture, mga kapatid. Hindi ka tatay dito, magpapakit ka lang at magbabasa ka. You must deliver the word with power.
with authority. Hindi lamang yon, with high spirituality. Kasi Word of God yung babasahin mo. Again, Jesus Christ did that ministry. Bago pa siya lumarga sa higher ministry, sinimula niya doon, mga kapatid, scripture reading. Kung meron man sa inyo, maatasa maging scripture reader, please, be like the Lord Jesus Christ. Pinaghahandaan din po yan. I know, paminsan-minsan nagiging masyado tayong lax sa quality ng mga ginagawa natin. Pero it's about time, pinapaalala sa atin ng Panginoon, in every aspect of human ministries, there must be quality. There must be excellence. Mediocrity, walang space. Pagdating sa mga gawaing para sa Panginoon. The prophet Isaiah spoke of a rescuer, a deliverer who would come. And when he came, he would ultimately rescue us from the suffering of a broken world. This world is broken. Kaya it is really a wishful thinking kapag tayo nangarap, bali na, after 10 years, magandang-maganda na ang earth. Nagkakaisa na ang lahat ng nations. Itataas ng lahat ng nations ang Panginoon. There will be no more other religions. That is a wishful thinking. Kasi po hindi yun ang sinasabi sa Biblia. Ang sinabi sa Timothy, ang mundo po pabulok ng pabulok. Kaya po merong langit na naghihintay sa atin because we do not belong here. God will take us from here at dadalhin tayo sa langit. Nakasulat na sa Biblia, but I'm not saying for us to be pessimistic o maging negative. We are still praying siyempre sa progress. We are still praying na gumanda ang attitude, especially ang puso ng mga tao. But don't forget yung sinabi sa Biblia, this world is becoming bad and badder each and every day. And we are the light na kahit papaano nagiging dahilan para hindi umalagwa ang gawa ng kadiliman. He would provide that rescue in an unexpected way by experiencing suffering with us. Napaka-awesome talaga ng Lord. Ano yung kapamaraan niya iba eh. Hindi siya yung tipong hindi sasama sa'yo. Naiintindihan kong kalagayan mo. Tapos ang layo-layo niya. Tayo kasi hanggang like lang eh. Kung talagang mahal mo ang batang to, gusto mo lang siyang gumaling sa cancer, one like, one prayer. Kung gusto mong pakita sa akin, friend, talaga kita, pag may panus ako, i-like mo. Walang kabagay-bagay, no? Walang kabagay-bagay. Ang Lord, hindi siya ganun. If God really likes you, He will be with you along the way. Hindi siya nasa distansya, o sinusuportahan kita. O sige, tama yan. Gawin mo yan, sinusuportahan kita. Hindi ganun ang Lord eh. He's with us. Sumasama talaga siya. Kaya sa suffering ganun din. Sumasama siya. Sumasama siya. Kaya nga, sa Isaiah 53, 3-7 ang sabi, He was despised and forsaken of men. Tayo, kasama tayo dyan. Especially nung araw. A man of sorrows and acquainted with grief. And like one from whom men hide their face, He was despised, and we did not esteem Him. Surely our griefs He Himself bore. Yung mismong grief natin, sumakanya. And our sorrows He carried. Yet, we ourselves esteemed Him stricken, smitten of God, and afflicted. Lahat ng pinagdaanan ng Panginoon because of us. Pero, habang ang Panginoon pinaparusahan, yung mga tao around Him, tinutuya siya. Nilalait siya. Without even knowing, the reason na yung taong yan, si Jesus Christ in the flesh, sinisipa, yung sipa na yun para sa'yo yun, sinalo niya lahat. Yung sampal na yun, sa'yo yun eh, pero sinalo niya lahat. Yung hampas sa likod, sa'yo yun eh, pero sinalo niya lahat. Pero ano iniisip ng mga tao? Evil kasi yan eh. Bagong kulto na naman. Kaya sige, parusahan niya siya. Yung mga tao nung araw, maintindihan pa natin eh. Kasi napaka, they don't know the scripture or what. Pero us, we know everything. We know everything. And of course, marami mga unbelievers around us, yung pa rin ang thinking. Na kaya nagkagano si Jesus Christ kasi politically incorrect siya. Isa yan sa nabasa ko eh. Ang isa sa dahilan kung bakit hindi matanggap ng mga political elite si Jesus Christ kasi yung tinatawag na political incorrectness. Kasi meron kasi tinatawag na political correctness. Mga kapatid, there's only one correct. Yun yung truth, the Word of God.
Kung gusto mo maging politically correct ka, isa lang naman na kailangan mo compromise. You must learn how to compromise. Para may pinagkaibahan sa simbahan, naalala ko nung araw to, hindi na nangyayari ngayon. For some reason, para may elite yata sa simbahan ito. To the point, meron pa ako narinig. Kung gusto mo masama sa grupo namin, dapat maging ganito ka, ganyan ka. Ha? Who are you? Para maglagay ng ganyang klase ng mga requirements for me to be in sa simbahan. Who are you? Ang Lord hindi siya naglagay ng ganun So, ibig sabihin ng point ko, for you to be politically correct, para makasama sa namin, dapat ganito ka, dapat ganyan ka. Pero ang Lord kasi hindi siya ganun. Just be truthful, be loving, be righteous, be holy, and have faith in me. You're in. You're in sa aking pamilya. And yet ang tao, pinapahirapan ng sarili, pinapahirapan ng iba. Maraming ginagawa mga Kristiyano kasi napaka-questionable Ako, doon ako nagtataka Kumbaga, para sa akin, hindi mo na kinakailangan magpaka-todo-todong espiritual para maintindihan mo isang bagay. Minsan, common sense na lang Common sense ba? Human thinking. Pero, kung meron kayo nakikitang ganyan, approach me. Pag-usapan natin. Kasi to be honest with you, we are a bunch of imperfect people here. Imperfect people. Kumbaga, we are prone to wander away from the truth. We are prone to do things na hindi natin dapat ginagawa. We are prone to think of things na hindi dapat natin iniisip. So let us remind ourselves. Kapag meron tayong napapansin na pupuna, tell me. Kasi lagi ko sinasabi ng mga kapatid nung araw, kung hindi ko alam, wala akong magagawa. You're asking me for a prayer? Ano ba yung prayer na yon? Basta kuya, ipag-pray mo ako. Ha? Anong prayer ang gagawin ko sa'yo? Hindi ko nga alam, wala akong nalalaman. What's that? Panginoon, pinagpe-pray ko pong taong to. Amen. What's that? Hindi prayer ang tawag dun. So, ulitin ko po, kung wala akong alam, wala akong magagawa. Kung hindi ko alam, hindi ko may pagpa-pray. Ganun lang po kasimple yon. Ganun lang kasimple. So, magbigay tayo ng konting information. Magbato kayo ng konting buto sa akin paminsan-minsan. But He was pierced, Jesus Christ, for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The chastening for our well-being fell upon Him. Ang linaw niyan, yung mga passages na yan about the Lord. And by His scourging, we are healed. All of us, like sheep, have gone astray. Each of us has turned his own way. But the Lord has caused the iniquity of us all to fall on Him. Sinalo niya lahat ng ating mga kasalanan. He was oppressed and He was afflicted, yet He did not open His mouth. Hindi siya nanungayaw. Hindi niya sinabing, dahil dito sa lito na to. No. Tinanggap lang niya. Like a lamb that is led to slaughter, and like a sheep that is silent before its shearers. So He did not open His mouth. Tanggap lang siya ng tanggap. Ito ang will ng langit. Ito ang will ng Father. Come to me! It is the will of God for me to suffer. Come to me! It's the will of God for me to have this pain. Come to me! Wine-welcome niya. Basta para sa glory ng God. And I believe, hindi tayo ganun. Ang prayer nga natin, walang trials, walang testing, walang problema, di ba? Walang pain, walang suffering. Pero ang Lord, in-welcome niya lahat for God's glory. Welcome problems in life. Welcome trials and testing. Welcome for the glory of God. Not my will, but His will. Not my glory, but His glory. Not just my happiness or joy, but His joy and happiness. Not for my good sake, but for the greater good of all. Christianity is far, far more bigger than us. So, hindi tayo ang masusunod. It will be God. And we are just part of His story. No? Upang mangyari yung mga gusto niya mangyari, na at the end of the day, He will be glorified and we will be blessed too. Ano naman kasi yung glory ng Panginoon, isinye-share niya naman sa bawat isa sa atin. So wala rin katalo-talo ang isang Kristiyano. Notice the intensity of the words Isaiah used to describe the suffering na binasa natin kanina. Si Jesus Christ daw, kasama sa kanyang suffering, He was despised, rejected, mayroong suffering, pain, punished, stricken, afflicted, pierced, crushed, wounds, oppressed, afflicted,
slaughter. Yun si Lord na sumasama sa atin every day. Merong nagtatanong, ano ba trabaho ng buwan bukod sa bibigay siya ng araw, ng liwanag sa gabi, at bukod sa siya yung nagiging dahilan kung bakit yung tubig pumupunta sa taas because of magnetism, kasi tumataas nga. Okay? Ano pang ministry ng buwan? Simple lang naman yun, tignan niyo yung itsura ng buwan. Butas-butas, di ba? Tagasalo ng mga malalaking bato para hindi tumama sa atin. Parang ganun ng Lord. Sinasamahan niya tayo sa ating journey in this life, tagasalo ng pagiging despised, ng rejection, suffering, pain, punishment, ng pananakit, and so on and so forth ng mundong ginagalawan natin. Kaya nga sabi ni David, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil because thou art with me. You are my shield. Ikaw ang aking pananggalang, Panginoon. That is spiritually and literally true. Kaya po tayo buhay pa ngayon. Yung mga sipon-sipon na yan, what's that? Kaya ka naman sinisipon, kaya ka nagkakasort o tsaka nilalagnat. Lumalaban kasi yung katawan mo sa mga viruses sa loob ng katawan. Kung ayaw mo magkasakit ka, edi puro virus ka na. Yun po nangyayari kung bakit mainit ang tao, di ba? Naglalaban kasi lumalaban yung immune system mo, so anumang dumi na meron ka sa katawan. Kapag pinag-pray mong wag ka na magkasakit, maiipon ng germs, ang bacteria, ang virus sa katawan mo. Gusto mo ba yun? Of course not. We must go through these things. Those are natural things in life. That's why kapag ako nilalagnat, hindi ko tinitig na very, ano ba naman to? No, ina-accept ko. Let it be. Kasi lumalaban ang katawan ko eh. Anyway, after this naman, may kagalingan eh. Which is normal lamang na nangyayari after. Unless otherwise, syempre, meron ka na ibang sakit. Bukod doon. Something na kinakailangan mo na talang ipag-pray at ipaglaban. No? Idulog each and every day sa ating Lord. Yung mga words na yan, these are harsh words. Words that every sufferer understands. But they are words that specifically describe the suffering Jesus endured on the cross. Meron ba sa atin ditong nakaranas na ng pagiging despised, inaayawan ka? Hindi ka pwede dito. Yung mga ganun, yung despised ba or ano ba yung inaalimura? Meron ba sa nakaranas ng inalimura ka ng tao? Oy, pangit! Bawal ng pangit dito, ha? Dapat sobrang pangit lang. You know? Maring meron, di ba? Yung mga bullying kasi, especially nowadays, big deal na ang bullying. May mga nagpapakamatay because of that. Rejection. Meron ba sa atin nakaranas ng rejection? O sige, sa sarili niya kasi nakakahiya. Ako po, no? You know, suffering, siyempre lahat tayo. Yung pain, siyempre lahat tayo. Punished. I believe lahat tayo nakakaranas ng punishment. Stricken, sinaktan ka, afflicted. Pero yung pierced, yung talagang pinagtutusok ka. Because of the Lord, wala pa naman, ano? Sabi nga doon sa Biblia, hindi pa nga tayo nakakaranas ng bloodshed. Wala pang dugong tumitigis, kumbaga, sa ating pananilbihan sa Panginoon ngayon. Wala. Ako yun na lagi iniisip Kapag iniisip ko nakakapagod na magsilbi sa Panginoon, iniisip ko, teka, tumagas na ba minsan ang dugo ko sa aking pananilbihan sa Panginoon? Kasi kung hindi pa naman, hindi talaga mahirap. Hindi talaga mahirap. Pawis, maraming ka sa atin, hindi pinagpapawisan sa pagsisilbi sa Panginoon. Walang kahirap-hirap talaga kung ganon. Right? Minsan ka lang pagpawisan sa gawain Pag summer lang kung tutuusin walang kinalaman talaga sa todo-todong pagsisilbi. Summer lang kasi talaga kaya pinagpapawisan ka. Lalo na siguro ang dugo. Wala ditong tumayo sa tindi ng kanyang paninilbihan sa Panginoon. Tumulo talaga ang dugo, yung pawis niya naging dugo. Wala pa naman sigurong ganon. Crushed, nagkaroon ng wounds because of the Lord, may nangyayaring ganyan. No? Si pastor pumunta sa bundok para mag-message sa mga tao doon or what, biglang for some reason natalisod, nasugatan. In a way, oppression syempre, nararanasan natin yan. Affliction, yung slaughter, maraming salamat sa Lord. Tayo hindi, pero marami pong Kristiyano around the world. Sa mga bansang bawal ang Christianism, they are slaughtered each and every day. We know the story in China. We know the story in Russia, in so many parts of the world, na yung mga kapwa nating Kristiyano, para lamang makadalo sa gawain, dumadaan talaga, literally, sa shadow of death. Tayo po, wala. Meron ba kayong dinaanan ditong shadow of death tunnel? Na kapag isang dinadaan mo, minamamatay talaga, at nakakaligtas ka lang? Wala, di ba? Wala naman, kung tutuusin. Pero marami tayong kapatiran, ganyan.
Through this life, His life, and especially in His death, Jesus understands and identifies with our suffering. Alam ng Lord na nararanasan natin. Bunga man ng ating personal na kasalanan, choice, or because of the choice of other, God knows. He can fully sympathize. Far from being immune to suffering, Jesus embraced it. He endured pain so that He might effectively care for us when we suffer. On the cross, Jesus shouldered the burden of all the consequences that flowed from the choice in that ancient garden, both in terms of the suffering we experience and the judgment with which we were condemned. Kaya nga, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Because He conquered sin. He conquered death. Yung sin problem na imposible, nasolve na yon chapter 3 pa lang ng Genesis. Jesus did not come to study and analyze our brokenness. He came to take it all on Himself. He came to be with us and to suffer for us. In His suffering, our suffering is redeemed, both in the pain of the moment and in the eternity to come. Kasi nung araw, pag nagkasala ka, especially, katulad ng mga angels, kapag nagkasala sila, impyerno na kaagad eh. Maghihintay na lang sila ng ticket eh, on their way to hell. Pero tayo hindi. Sinalo tayo ng Panginoon, tayong mga pabulusok papuntang impyerno, sinalo tayo ng ating Panginoon. Sabi ng Panginoon, walang sino makakaagaw sa inyo sa aking mga kamay. Walang sino makakaagaw sa inyo sa kamay ng aking Ama. Totally wala. Ibig sabihin, we are totally secured by the Lord. Matitigas ang ulo, pero secured. Mga makasalanan, pero secured. Pero remember, there are chastisements, there are punishments, at mayroong mga consequences lahat ng ginagawa natin. At yun ang dahilan kung bakit tayo nagsasuffer sa mundong ating ginagalawan. Meron po kayong gustong idagdag? Question or comment? Kaya nga si Satanas, inggit sa atin dahil tayo, kahit paulit-ulit na nagkasala, pinapatawad ka ng Panginoon. Oo nga, no? Sila hindi. Oo, naisip kaya na Satanas yung ganun. Napaka-unfair naman. Ako minsan lang nagrebelde, tapos impyerno agad itong mga ito. Oo nga naman, ano? Isang katerbang kasalanan ng ginagawa natin everyday, tapos langit pa din. Ano pa po? Oh, kaya. Kasi yung tanong po kanina, where is God? Mga ganun yung tanong kanina. Sa atin po, pagka pinag-usapan natin, definitely, wala naman po mag-dispute nung God is everywhere. And God, He never leave us. Ang question kasi dyan, yung mga minsan yung tao na kapag tinanong is sometimes they blaming God sa pagkakamali na Eva. Kung ako tatanungin, can God stop them? Of course, definitely. He's a powerful God. Ang question ngayon doon is, gagawin niya ba o hindi? And definitely hindi niya gagawin. Why? Kasi, ang reason kasi, at magkato kasi additional lang, ang reason kasi bakit hindi hininto ng ating Panginoon yung serpent at si Eve na magkasala, because God gave them the authority. Yung authority kasi ito, pag pinin natin, management eh. Ito yung lupa, earthly things, i-manage yan. It is your own business. Kung baga sa CEO ko, chairman ka, ikaw magpatakbo ng business ko. But they both partners. Ang pagkakamali lang nila, hindi na silang gawin natin Panginoon eh. But you cannot meddle sa business sa lupa. Kaya siya nanonood lang siya during that time. Pwede niyang gawin, pero pag ginawa niya, ang consequences sa doon, mawawala yung pagiging Diyos niya. Bakit? Kasi authority, ipinagkaloob ko, di suddenly, papawin ko sa'yo, ako nag-akbak para hindi ako magiging Diyos. Kaya hindi niya magawa. Kung baga sa pwede niya pigilin, pero hindi niya gagawin because hindi niya business. Maka hindi consistent sa kanyang... Oo, hindi siya, lahat ng sinabi natin Panginoon, hindi niya kayang baliin. In fact, meron pang nangyari dyan, may isa pang question, bakit kinakailangan mamatay pa ng ating Panginoon sa Kristo? Hindi na sabihin ng Diyos Ama, patawarin ko na lang kayo. Bakit kinakailangan mag-suffer pa? Gusto pa ng Diyos na mag-suffer kanya anak? Parang masadista, di ba? Ang question kasi doon is, ito yung established kong law, hindi ko na kayang baliin. Na kinakailangan may mag-suffer para mapatawad ka. Blood must be shed. Anything God said, hindi niya pwedeng baliin. At nangyari po sa panahon po ni Eva at Edan, hindi niya pwedeng baliin at hindi siya pwedeng makialam. O else, mawawala yung pagiging Diyos niya. Tama. But definitely, God is everywhere. Of course. Amen. Meron pa po ba? So, hindi babaliin ng Panginoon ng kanyang mga salita, no? Pero marami siyang kapamaraanan, kapangyarihan to follow it. Yung sin kasi imposible eh.
ma-solve. No? Because of that word ng Panginoon, pero nagawa niya ng paraan. Siya mismo ang gumawa nun, nang siya magkatawang tao. Ano pa po bago tayo mag-closing? Okay, next week po, tutuloy natin, specifically, pag-uusapan po natin, the care of the cross. Kasi po, lahat ng ginagawa natin, especially kapag sa mga Kristiyano like us, is always going back to the cross. Because ang buhay natin umiinog kay Jesus Christ sa kanyang mga ginawa. Umiikot lang doon ang buhay natin. So whatever it is na nangyayari sa buhay ng isang Kristiyano, umiikot lamang tayo sa ating Panginoon. Hindi tayo lumalayo. So laging merong kinalaman. Kaya nga bilang katawan ng Panginoon, yung sakit ng kalingkingan, dama ng buong katawan, and definitely alam ng ulo, and that is the Lord, the head.